Okay, so para sa susunod na unit, share ko lang. Okay, so itong unit na to ay WE Glock 17 Gen 5. Okay. So, out of the box, meron siyang owner's manual. Ayan, makikita nyo naman. Simple lang. Tapos, meron din siyang mga do's and don'ts. And the unit, ito na ang unit with the magazine. Ito WE Glock 17 Gen 5. Okay, so ito ay isa sa napaka gandang unit. Okay, bakit ko nasabing napakaganda? Unang-una, kita nyo naman, mukhang tunay. Pangalawa, yung design sobrang simple lang. Iron sights sobrang simple, standard. Magaang, madaling mag-aim, accurate, sobrang simple. Magazine, and meron siyang dalawang kasamang ano ba to? Parang backstrap sa grip, parang ganun. Para sa mga, kasi ano to very compact siya so pwede kayong maglagay ng dagdag pang pakapal kung medyo malaking hands nyo. Okay, so may kasama siyang ganun, and of course ito yung mga pins para mag-lock yung backstrap. Okay, demo ko lang, pakita ko lang din. WE Glock 17 Gen 5 na kulay black, ganda. Ito guys, ang Glock same as sa tunay, kasi ang dami na rin nagtatanong kung yun nga, metal ba yan, full metal. Ito ay hindi. Gaya ng sa tunay, ang metal is yung slide, tapos ang lower frame niya is polymer. Okay, plastic. So bakit ganun? Parang pangit naman, hindi bakal. Hindi siya ganun. Okay, kaya ganun yung design niya kasi ginawa siya talagang magaang para yung combat skills mo, yung handling mo, mas maging mabilis ka. Very handy siya, at the same time magaang siya, kaya yung pag ano bang tawag doon, mas maliksi ka pagka in combat ka na. Okay, so yun yung design niya, bakit ganun. So hindi siya pangit dahil hindi siya full metal, hindi ganun. Okay, again, testing na natin yung unit. Okay, so paglagay ng BBs, nakikita nyo tong ano na to, basta hilahin nyo yung pababa. Okay, hilahin nyo yung pababa, tapos dito kayo maglalagay sa baba ng BBs kasi doon yung maluwag. Okay, tapos syempre baba nyo para pag naglalagay kayo, nakakatulong yun para in place na yung BBs nyo. Okay, so ayan.
And make sure lang, kung titignan nyo maigi, yung pellet follower niya nakaslant. So, kung alin man ang side na kung saan siya nakaslant, make sure nyo na lang na dun siya naka, ano ba tawag dun? Dun siya naka, kita nyo ba? Ayan o. Siksik siya. Basta kung saan man siya nakaslant, make sure na kung ganyan, andito yung huling-huling BBs, at kung gano'n naman, andito yung huling BBs. Okay, so magkaiba kasi yan sa mga high kappa at Glock. Check nyo na lang maigi. Okay, tapos load na natin ng gas. Ayan, papakita natin mamaya. Kasi may mga nagtatanong din kung pwede ba lagyan or kargahan ng power up gas yung mga ganitong klaseng pistol. Okay? So, sa ngayon, ito muna ang gagamitin natin. Yung 12 green gas. So, ito muna ang gagamitin natin. Again, paglagay ng magazine, medyo malakas, pero hindi naman yung to the point na baka may masira na sa loob. Okay? And syempre, yung iPro nyo huwag nyo kakalimutan, lalo na nasa loob tayo ng kwarto. Okay? And always trigger finger out. Yan, lagi nakalabas yan. And syempre yung unit, yung baril nyo, lagi nakatutok sa safe direction, kung saan walang aaray, walang masasaktan, at walang masisira. Okay, na kung ano man. Okay, so sa pagkasa ng baril, bahala na kayo kung saan nyo gigrip yan. Basta itong upper part, ito yung slide. Okay, pupul nyo yan and bibitawan nyo na lang. Huwag nyo nang i-guide pabalik. Okay, so ayan na yung BBs, kita nyo. So bitawan nyo lang ganyan. Ready to fire na to. Testing muna natin yung FPS nya, ha? Kasi mamaya lalagyan natin ang power up gas ito. Okay? So, firing tayo. .3 lakas na. 341.3. Okay? Malawa. Isa pa. 334.9. Ayan. Kita naman. 334.9. So, last. Ayaw na niyang basahin. Blow back test na lang tayo. Meron pa bang bala? Konti na lang. Dagdag tayo konti. Para medyo masaya. Okay. Isa pa. Ayan siya. Ilan lang naman to? Baka 7 lang to. Yung gas, di na tayo maglalagdag ng gas. Kaya naman yan na yan. Okay, so blowback test. Okay, so once na mag-slide yung mag-lock yung slide. Once na mag-lock yung slide nyo, meaning wala na siyang bala. To make sure, remove nyo yung mag, tapos tignan nyo, ayan, wala na siyang bala, di ba? So pag wala ng bala, kunyari meron kayong isa pang magazine, pwede nyo ilagay ulit, kasan nyo na lang, tapos ready to fire na. Okay? So ngayon, hindi natin ibababa yung slide. Okay, so tatry natin ngayon yung power up gas. Okay, so sa mga nagtatanong kung pwede bang kargahan yung mga ganyang klaseng pistols or yung mga high kappa ng power up gas, pwede naman. Okay, so wala namang bawal dun eh. Pwede sa pwede. Ito yung power up gas. Kung mapapansin nyo, 14. Mas malakas to kasi yung power up gas para sa mga rifles to eh. Okay, or sa mga, pwede siya sa mga upgraded yung internals.
makikita nyo yung mga upgraded internals sa mga EMG tsaka sa mga AW custom. Yan, makikita nyo yan doon. So pwede sila doon kasi upgraded yung internals nya. Pero dito hindi kasi upgraded. Pero to answer nga yung question na kung pwede ba yung 14 gamitin sa mga Glock, pwede naman. Wala namang problema doon, pwede naman. Kasi gagana siya. Gagana siya sa gagana. Ang catch is since nagbo-blowback kasi ito. Okay. Nagbo-blowback itong unit nyo. Lahat ng unit na standard unit sa blowback cycle kasi. Explain ko na nga. Okay? Halimbawa, meron tayong bala dito. Ayan. May bala tayo dito, diba? Lalagay natin sa magazine. Kita nyo na yung bala dun sa taas. Okay? So, kung mapapansin nyo itong loading nozzle na yan, sa ilalim ng loading nozzle, parang may nakausling ganun. So, pag nirelease nyo yung slide, yung tinutukoy ko na part ng loading nozzle, syempre babalik na siya dito, di ba? Babalik na yung slide dun sa kung saan man siya talagang nakapwesto. So itutulak niya yung, nakikita nyo yung, di ba nakaganyan siya? Nakaganyan yan eh, di ba? Pag sinalpak nyo, nakaganyan siya. So tutulak yung slide pa ganon. Ang sinasabi ko yung yung magtutulak dito sa bala. Kaya mapapansin nyo, meron siyang space na ganon. Di ba? So dun tutulak yung part sa loading nozzle. Okay, sabihin natin yun yung loading nozzle. Itutulak na yan para pumunta na siya dun sa chamber. Once na nasa chamber na siya at nag-start ka na firing, yung blowback cycle tuloy-tuloy na yon. So kada putok, kunyari, andito na yung loading nozzle, di ba? So pag pumutok ka, pang! Once na umatras, pag nag-blowback na yung slide mo, yung next BB nandyan na. Okay, so pag bumalik siya sa slide, tutulak niya ulit yung second round ng BB. Ready na rin yon. So pag pinutok mo siya ulit, ganun lang ulit, tapos tutulak niya yung third round. So isipin nyo, kada putok nyo ng kada putok, yung part ng loading nozzle na yon tinutulak niya yung BB para papunta sa chamber, di ba? So pag tinulak niya yon, hindi naman to eh. Kumbaga, hindi siya malambot eh. So hindi mo siya matutulak basta-basta. Ayan o, tinutulak ko galing sa likod. Hindi mo siya matutulak basta-basta. So kailangan mo pa rin ng force. Kaya yung blowback na yon, may force pa rin yun na pag tumama dito sa likod ng BB na to, may ano pa rin yun. May puwersa pa rin yun. So, ang tendency na pag gumamit ka ng mas malakas, ibig sabihin mas malakas yung sipa niya. Okay? So, kung mas malakas yung sipa niya, dalawa yan. Either masira niya yung part ng loading nozzle, or ang mangyayari, madurog niya ng konti. Magkaroon lang ng chip ng konti dito sa BB na to. So, parang halimbawa, pinupok nyo ng martilyo, makikita nyo may chip na nagiging powder, di ba? So, pag pumasok yung chip na yun, kung ano yung nabiyak ng konti, tapos nagkaroon ng yung mga konting-konting powder na yun, pumasok sa loob ng chamber at pumasok sa loob ng inner barrel, ano mangyayari?
pwede mag-jam, di ba? So, pwede mag-jam hanggang sa, syempre, maraming rounds yung ginagamit mo. Kung halimbawa, palagi kang gumagamit ng ganito, mas mabilis masisira yung loading nozzle mo. Okay? Yun yung catch. Pwede siya sa pwede, pero mas mabilis masisira yung loading nozzle mo. Unlike pag yung green gas lang ang, pag yung 12 lang ang ginamit mo, ano pa rin siya, ano man tawag na term doon? Kalimutan ko na, pero ang point lang doon is mas mabilis magwe-wear yung loading nozzle mo, unlike sa kung ano yung talagang time frame lang niya. Gets nyo ba? Mas mabilis siyang mamamatay kesa dun sa nakalaan talaga sa kanyang lifeline. Medyo mas lumalim. Hindi, basta ganon. Mas mabilis siyang masisira kasi plastic lang siya. Okay? Bakit yung iba? Bakit yung AW Custom? Bakit yung EMG? Pwede siya pwede siya gamitan ng power up gas. Ano bang nakalagay sa power up gas? Saan ba yan? Basta for rifles to eh. For rifle to. Kasi for sure ang pyesa ng rifle mas matibay compared dun sa pistols, di ba? So bakit nga yung AW Custom bakit yung AW Custom pwede tsaka EMG pwede? Kasi yung loading nozzle nun maganda quality. Hindi ako sure sa material, pero maganda yung quality nun compared sa mga standard na may ganito or yung mga high kappa ng Wii. Okay? So, yun yung logic doon. Pwede sa pwede. Mas malakas siya. O, testing natin. Ilan yung kanina? 340? 330? Mga ganon. Release muna natin yung gas dito Ayan o. Release lang. Tapos, gagamitin natin tong power up gas. Kaso medyo malamig na to Teka. Dapat mainitan muna. Gamitan natin ng Gamitan natin ng power up gas. Okay? Ayan. Sikip. Okay, so habang pinapainit ko to, yun nga, sana mag-gets nyo yung yung ibig ko sabihin. So sa mga nagtatanong, pwede bang gamitan ng power up gas, yung 14, yung puti? Pwede naman pwede. Yun lang yung catch. Mas madaling masira, mas madaling bumigay yung pyesa nyo, yung internal parts, kasi plastic lang yun parang mas mapapabilis yung niya, yung buhay niya, unlike sa yung 12 lang na green gas ang ginagamit, kasi lang naman to laruan, di ba? So laruan lang to, hindi, kumbaga andun na yon, may recoil siya, may blowback siya, mukha siyang totoo kasi metal slide, yung iba full metal, di ba? Pero dito makikita niyo mukhang totoo, pero hindi siya nalalapit sa tunay talaga. Okay, iba yon. Okay? Pwede na ba to? Ayan, siguro pwede na to. Lagyan natin ng puti. For sure, mas mataas ang FPS nito. I hope. Eto na, lagyan natin.
Ayan. Okay, so ilang bala lang. Again, pag nag-open yung slide, kung kunyari meron kayong extra magazine, gawin nyo para sa mga newbies. Okay, para sa mga newbies, salpak nyo yung magazine. Ito yung slide stop, di ba? So madalas nating binababa yan. Palagay magazine, baba slide stop, barrel. Okay? So para sa mga Glock, napansin ko lang, para sa mga Glock, release ko muna yung mags. Para sa mga Glock, pag binababa nyo to, nakakaskas yung ano eh. Nakakaskas yung ayun no, yung dulo. Nakakaskas niya to. So may tendency na pag tumagal, hindi na siya maglalak. Kasi madulas na eh. Curve na siya, hindi na siya kanto. Curve na siya. So pinakamagandang gawin, yun nga, lagay niyo yung magazine, pull back nyo na lang to. Okay? Papakita ko ha. Kasi pag pinull back nyo to, hindi nyo na kailangan i-release yung slide stop. Okay? Kusa na siyang bababa in 1, 2, 3. Ayan. So pag bumaba na siya, release nyo na, and again, ready to fire na yung unit nyo. Okay? Bago natin subukan. Yan, iPro muna tayo. And kung mapansin nyo, isa pa. Wala siyang thumb safety. Gaya ng 1911 or ng Hi-Capa. Wala siyang thumb safety. So, ready to fire na to. Asan ba yung safety niya? Nandito sa ilalim ang safety na niya. Okay? Pero, kung palagi nyong ginagamit to, hassle, di ba? So, hindi siya talaga useful para sa akin. Ang isang safety niya is ito. Kung makikita nyo itong ito, ayan o. Ayan o, napipress ko. Kita ba? Ayan. Teka, saan ba? Kita ba? Ayan, napipress ko. Ayan. Ito yung isa pa niyang safety na dapat nakalapat yung finger nyo pag pinutok nyo. Okay? Kasi kung etong gilid lang, kung hindi nyo malalapat yung finger nyo dito, hindi siya puputok. Ayan. Kasi naka-angkla siya dun sa ano eh. Diba? Naka-angkla siya. So makikita nyo, ang hirap ba? Ayan o. Naka-angkla siya eh. So hindi mo siya ma-pull yung trigger kasi may nakatukod. Okay? So yun yung pinaka-safety na niya. Okay? So again, gamit ang 0.20 BBs. Testing natin yung FPS with power up gas sa Wii Glock 17 Gen 5. Okay? So testing natin yung FPS gamit ang power up gas. Okay, firing tayo. Hindi niya nabasa. Bakit hindi niya binabasa? $349. See? Nakaka third ano ko yun? Pangatlong puto ko yun. Di ba? To think na pangatlong putok yun, umabot siya ng 349, which is yung kanina sa unang putok sa gamit ang green gas na 12. 340 ba yan? Basta mga ganun, 340. Doon lang siya. Tapos bumababa na siya ng 336, 330, parang ganun. Diba? So ito, nakakatatlong putok na tayo. Since ito, wala nang isa pa. Para lang ano natin. Para lang ma-prove na mas malakas siya. Ayan, lagyan pa natin ng 4.
Ayan. So, hindi na natin lalagyan ng gas to. Again, ready to fire na to ha. Tetestingin natin yung FPS niya, okay? So, firing tayo. Ayaw ah. $341. Biro mo? Ngayon lang siya nag 341. Di ba? So, palagay na natin na plus 15 or plus 10 FPS yung power up gas. 343.4. Ayaw. So, wala na. Kailangan ko na atang palitan to. Okay, so ganun siya. Maabot siya ng 3. Siguro kung nabasa niya yung first putok natin, baka nasa 355 yun. Okay, so yun na nga. Pinakita ko lang kung pwede, which is possible naman. Gagana at gagana, pero yun nga, sabi ko kung ano yung catch, alam nyo na yun. Okay, so once na open slide, release magazine, hammer down. Okay, so sana nagkaroon ng nagkaroon ng klaro sa mga viewers natin na nagtatanong kung pwede ba gamitan ng power up gas ang mga ganitong klaseng pistols. Okay, so ayun, sa susunod tetestingin natin yung isa pang madalas na tinatanong sa akin, kung pwede bang balahan ng bakal. Okay, so abangan nyo yun sa susunod na video. Tetestingin natin kung pwede bang balahan ng bakal. Okay, so para sa ngayon, yun lang muna, and sana nag-enjoy kayo, at kung nag-enjoy kayo, like nyo yung video na to, share nyo sa mga friends nyo na mga parehong mga yung tanong nila kung pwede ba yung 14 power up gas sa pistols. And ano pa ba, yun lang. Follow lang kayo sa page, tapos meron kami YouTube, Airsoft Zeal, search nyo lang, libre naman yun. Like, subscribe, and share, di ba? So, ayun lang sa ngayon, and bye bye.